At eto na nga yung matagal kong pinaplano na gustong-gusto ni Mama. Yung kasama yung mga kapatid niya habang nagbibideo okay. At partida nga dito pa sa sasakyan. Habang po kami ay bumibiyahe papuntang Alfonso, Cavite na kung saan po ay mag-deliver kami. Nakakatuwa lang din talagang pagmasdan na nakikita mo yung mga tita mo na minsan ka nang inalagaan ng panahon na nag-e-enjoy talaga sila at yung mga hindi umiinom na pinapainom talaga ni Mama. Katulad na lang ni Tita Minnie, ayaw talaga niyang uminom dahil nagkaka-allergy po siya sa alak na mamantal siya. Kahit naman si Mama. At ito nagmamaneho, hindi ko alam kung nakukulingling na ang tainga. Anyway, bahala ka mag-adjust, basta sila nag-e-enjoy. Sa kanila po kasi magkakapatid, si Mama talaga ang mahilig kumanta, sumayaw at maglaskwatsa. Dahil sa 12 magkakapatid na yan, si Mama ang pangalawang panganay sa magkakapatid. Kaya minsan kahit ayaw ng mga kapatid niya, pagka kinulit niya, mapapasunod na lang talaga. Kayo ba? Ano kayo sa mga kapatid nyo? Aminin nyo, hindi lahat ng magkakapatid magkakasundo. Bukod doon, nagustuhan ni Mama yung pinainom ko sa kanyang lemon. Sarap daw, parang hindi lasang alak at maaga nga daw siya nakaramdam ng pagkahilo. At syempre tumagay na din ako ng konti. Masarap po kasi itong iniinom namin, hindi siya lasang alak. Para ka lang umiinom ng lemon juice. Kaya ang may recommend ko po ito sa inyo. But now, there's no way to fight. Since you push my heart aside. Hindi pa lasing. Subukan mo. Oo, napalpak pa eh. Tagay pa. Oo. Maya. At from Binyan, Laguna, ay andito na kami ngayon sa Alfonso, Cavite. At ito nga po pala yung bahay ng client ko. Marami na po akong vlog dito, lalo na po sa YouTube channel ko. Bali, maglalagay po kami dito ng side table. Kakaibang side table nga lang po ilalagay namin dito. Hindi katulad ng mga napapanood nyo sa akin sa vlog. Customize po talaga at unahin nga namin dito yung sa master's bedroom kay Madam or Pinsan Manilyn Gutierrez. At ito nga yung kanilang master's bedroom. At iaayos nga namin yung pagkakaset up dito ng bed frame dahil binuo po nila yan dito. Hindi nga lang po nila na perfect dahil hindi naman nila linya yan. Anyway, madali lang naman yan ayusin. Kaya lang, hindi rin pa rin namin pala itong ma-fix chillers kasi may mga gagawin pa pala dito sa likod ng headboard. Kaya pinauna ko na lang muna din buuhin itong pinaka bed frame nila, pati yung mga drawers. At habang inaayos nga yan, ipapasyal ko kayo dito sa terrace nila. Napakaliwalas dito chillers. Isa ito sa mga magagandang bahay na napuntahan ko dito sa Cavite. Para kang nasa mini New Zealand sa Zambales. Kahit hindi sa akin sinasabi ng may-ari ng bahay, ramdam na ramdam ko na napakalaki na nagagastos nila dito. Bukod po sa location, sa laki at design ng bahay. Pag ganito pa naman ang status ng bahay na pinapagawa mo, hay nako, parang pinupunit ang bulsa mo. Yung finishing house po talaga ang matindi. Nagastusan kapag ka nagpapagawa ng bahay, susundan pa ng mga gamit, furnitures, appliances. At ito nga po lang sofa na to, sa amin din po yan pinagawa. Hindi pa nga rin na-set up dahil may mga gumagawa pa po dito sa bahay. Fabric po kasi ang cover niya, madudumihan lang. Kaya naka-plastic lang. So, babalik po kami dito kasi kailangan pa pala maglagay dito ng wall panel dito. Anyway, yung bed na may naayos na namin, pati yung drawer na yan. And sa sunod nga po pala maglalagay na kami ng handle dito. Kaya lang yung iba ayaw ng may handle. Gusto kasi nila malinis lang. So, let's go dun sa kwarto ni nanay. Ayan. So, yan, chillers. Bali, babalik na lang po kami dito para i-fix po itong mga to. Ayan. And then, after po nyan, magsusukat kami dito ng blinds. Motorized po yun. And then, curtain din po na motorized. Kaya, medyo matatagal-tagal lang pa kami. Ayan. Ayaw ni sir ng ordinary lang. Lahat naka-motorized. Kaya po, lahat ng bintana dito ay mayroong outlet. Ayan. Yan ang kagandahan. Aware talaga sila. Kaya, shoutout sa mga napagawa ng bahay na kung may plano po kayo magpalagay ng curtain at gusto po ninyo ng motorized or gusto niyo nakapasok din sa overlap na ganito. Ayan. Ito, lagi ko po ito inuulit sa vlog ko, ha? Ayan. Lakihan nyo po yung ganito para pasok po yung bracket. Ayan, sakto yan. Yan, sakto yan. Ang laki na itulong itong vlog na to sa mga nagpapagawa ng bahay. May client ako na isa pa lang na ipapalagay na ganito. Pinabaklas niya kaagad kasi malaki yung bahay niya. Buti daw napanood niya sa vlog. Kasi minsan po hindi alam ng mga contractor yan o yung gumagawa. Ipaalala nyo lang po sa kanila. At least 8 inches po yung luwang.
And shout out and belated happy birthday nga po pala kay Nanay Merlita Moreno. Birthday po kasi niya nung November 10. Shout out po Nanay Marley. Ito po kasi yung room niya. Balik, kausap ko rin po si Sir kanina. Dito siya ngayon sa Pilipinas. And shout out kay Madam Pinsan Manilyn Gutierrez. So yun. Ang kagandahan at least nandito si Sir. Nagpalit sila ng bagong contractor dito or manggagawa. Tapos nagkaroon ng problema. Kaya nga po ako lang sinasabi sa inyo na be aware sa mga contractor, engineer, architect na kukunin po ninyo. Minsan wala po yan sa diploma or sa papel nung gagawa. Nasa tao po talaga mismo. Kilala nyo lang pero magaling. Marami po kasing ganun. Natalo pa yung totoo talagang lisensyado. So nasa diskarte nyo na lang po yan. Okay, thank you so much sir sa pamerihanda na binigay po ninyo sa amin. Ayan, so nadamay pa rin yung mga tita ko. Salamat po, kakain po namin to. Sige, dito na lang tayo. Saan nyo gusto dyan? At pagkatapos nga namin doon sa malaking bahay, ay nagset po ako na babalik po uli kami doon para i-fix po yung kwarto ni nanay at yung kay ma'am. At ito naman ang mga moment ng mga titas. Magpipicture-picture muna nga daw sila habang hinihintay yung order ko. At itong si mama, hindi talaga pakakabog yan. Hindi talaga papayag yan na hindi siya makakuha ng maraming picture. Ako naman, busy-busy sa pag-order. At syempre, hindi mawawala ang pang-chill. Wala namang masamang uminom, basta kontrolado lang. At ito na nga yung mga orders namin. Alam nyo, chillers, ang sarap po ng kilawin dito. Halos lahat naman ng pagkain nila dito masarap. Ang isa nga pala sa may advice ko sa inyo pag pupunta kayo dito sa Tagaytay, mas piliin nyo na pong kumain sa mga restaurant o kaya fast food. Wag lang po sa karinderya dahil napakamahal po ng order. Sa halagang 70 pesos yung order ninyo, ilalagay lang po nila yan doon sa sausawan ng suka, toyo, kalamansi. Subok na subok ko na yan. Ginagaya nila yung presyo ng mga nasa restaurant pero yung atado, grabe naman, napakalayo. Pati po yung lasa. Kung hindi nyo naman afford kumain po sa ganito, mas maganda po mag-fast food na lang kayo, promise. At kung kayo ay masipag, mas maganda magbaon na lang po kayo or magluto na lang kayo sa mga tabi-tabi dahil hindi naman mainit sa lugar na to. Marami kayong pwedeng pagtambayan. Mga puno, mga overlooking. Alam nyo, para-paraan lang yan. Sa katulad ko na madalas bumibiyahe, alam ko na talaga yung mga technique. Makakatipid ka na, makakamura ka pa. Pero paminsan-minsan talaga, nakakamiss rin kumain sa mga ganitong lugar. May kamahalan nga lang, pero okay lang naman kasi minsan lang naman. At halos hindi nga ako mahilanlanyaan. Sa dami ng mga kinain ko, partida, hindi pa ako nag-race niyan ha. Kahit saan namang kainan, kapag kaalam kong safe, di talaga mawawala sa order ko ang kilawin. At yung baka talaga nila dito, halos naghihiwalay na sa buto yung laman. Kaya si mama kahit wapoys na, wala nang pakialam, kailing ng kain. Alam ko naman na hindi lang si mama masaya dahil sa masarap ang pagkain. Masaya siya dahil nakapili niya mga kapatid niya. At kinagabihan nga ay para sulit na sulit ay dumiretso po kami dito sa kamay ni Munting Maria. Dito po yan sa Batangas at halos 3 oras kalahati nga yung biyahe namin from Alfonso, Cavite. At parang ang mga bata itong mga tita ko, lalo na si mama, sobrang taas nga niyan chillers. Kaya nga nung pumunta kami dito, nabitin lang kami. Halos 30 minutes lang, pinalabas na rin kami. Kaya ang plano ko, abangan nyo po, dadalhin ko sila mama at itay dito. Pati na rin yung kapatid ko. Ganun uli ang biyahe namin, nasa 3 oras pa din. From Batangas to Binyan, Laguna. At eto nga, kumain na muna kami ng lomi. Halos lahat na nakainan ko na lomi dito sa Batangas ay sulit na sulit po talaga. At ang dami ng atado. Pero yung iba sa amin ay naumay na. Kaya nag-corn beef na lang. So paano, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nakafollow kayo sa akin at nakasubscribe. Huwag kalilimutan. Maraming salamat!